August 19, kasama ang resibo, tinarget ng mga otoridad ang pagsalba sa mahigit 100 dayuhang empleyado na hinihinalang mga biktima ng trafficking at forced labor. Sa bisa ng search warrant, napasok ang opisina sa Parañaque City, call center daw pero pogo pala. Nakatanggap ng report ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Investigation Group, Southern Police District Field Unit o CIDG, SPDFU. May nangyayari di umanong human trafficking sa isang palapag sa building na ito sa Parañaque City. Kaya, pagkalipas ng isang buwan na pagmamanman at pag-aaral sa lugar, handa na silang pasukin na ito. Highway na yan, highway. Correct, highway. Buntot na tayo. August 19, 2024, bitbit ang search warrant para sa paglabag sa Trafficking in Persons Act at Cybercrime Prevention Act sa pangunguna ng CIDG SPDFU. Sa nagpwersa ang PNP at AFP sa pagsalakay. Pagka baba ako, sabay-sabay tayo baba lang. Ilang sandali pa, kasama ang resibo. Pinasok na ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang gusali sa Parañaque City. Meron kaming search warrant. Huwag na kayo, wala mo na radyo. Wala mo na radyo! Umakyat ang mga operatiba papunta sa ikapitong palapag ng gusali. At nang makarating sa ikapitong palapag, tumambad ang mahigit 100 dayuhang empleyado. Halika. Walang gagalaw sa inyo. Arestado ang lalaking nasa front desk ng opisina. Siya raw ang tumatayong occupant o nangungupakan sa gusali. May search warrant kami for violation of RA 9208 as amended in relation to Section 6 RA 10175 na inisyo ng... Sorry, what you do? Naiintindihan niya, Marikina City, RTC. Ayon sa pagmamanman ng mga operatiba, love scam ang isinasagawa ng mga empleyado na nagtatrabaho rito. Ito yung makikipag-relasyon itong mga nasa computer lang sa mga kababayan natin or sa ibang bansa. Kukunin nila yung loob hanggang sa mga ngako sila. May bibigay sila something na ipapadala kung sa sino yung receiver. Pero mga empleyado, mga undocumented at wala raw kaukulang papeles para magtrabaho sa Pilipinas. Kaya hinihinalang mga biktima sila ng human trafficking. Na pag-alaman namin na mayroong mga nagaganap na forced labor and pagkukuha nito mga passport nila. Ito ay kinoconfiscate ng employer nila. Sa gitna ng kumpol ng mga dayuhan, may isang Pilipinang lumitaw at nagpaunlak ng panayam sa resibo. Pogo na nagpapanggap daw bilang call center sa Parañaque City na timbog ng mga otoridad kasama ang resibo. Walang gagalaw sa inyo. Matapos ma-rescue ang 164 na foreign nationals na napilitan umanong manlokot sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan o pakikipagrelasyon online. Sunod ng kinumpiska ng mga operatiba ang gadgets at electronics na ginagamit daw para sa love scam. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Nung nakaraang sona ng Pangulong Marcos, siya ho ay nagbitiw ng kautusan, total ban sa Pogo. Ito ho ba'y kabilang na sa mga hakbangin bilang pagtalima sa kanyang utos? Yes, tuloy-tuloy ang ang investigation natin, ang intelligence gathering natin para mapatupad natin itong instruction ng ating presidente. Pakay ng utos na ito na masugpo ang mga Pogo Hub na naging sentro ng pang-abuso at panlilinlang. Walang lalayo. Sa pagsalakay ng mga otoridad sa malalaking Pogo Hub nitong taon, mga kwento ng torture at human trafficking ang naisa publiko. Vietnamese, Chinese. Kwento ng isang Malaysian national na na-rescue mula sa Zunyuan Technology na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Parusa ang kapalit sa tuwing hindi nila naaabot ang kota na itinalaga sa kanila. If you didn't hit the quota or anything, it will be punishment for them. Around 300,000 yuan per month. I think it's 1 million pesos. Sa isinagawang operasyon ng CIDG, SPD, FU sa Umunay Pogo sa Parañaque,
kasama ang resibo. Na-rescue ang isang Pilipina na nagpakasakaling magtrabaho doon hindi bilang scammer kundi bilang translator ng kumpanya. Ma'am, pero alam mo na Pogo ito? Opo, aware po ako. Aware po ako, sir. Yung over ng salary po, medyo mataas. Kahit mga ilang buwan lang po, pwede na kami kasi magsimula kahit pa paano po. Yun lang naman po ang nagudyok sa amin para pumasok kami dito. Nagawa lang daw niya ito para sa kanyang pamilya. Babalik na lamang daw siya ngayon sa kanilang probinsya at doon magkakanap ng trabaho. Natatakot po siyempre po. Pero aware naman po kami talaga sa sinabi ng Pangulo. Yun lang yung kinakatakot namin. Kasi po, isa akong single mom, hindi ko po alam kung paano kami ngayon. Ayon sa CIDG, hindi man nila nahuli ang pinaka-mastermind sa likod ng Pogo sa Parañaque. Sinisiguro nilang patuloy pa rin ang kanilang paghahanap at investigasyon tungkol dito. May naaresto tayo na isang administrator doon sa floor ng building. Yung mga subject talaga natin ay wala doon. Itong isang nahuli natin, nakasuhan na rin natin siya. Yung ibang mga wala doon na mga boss dito, tuloy-tuloy pa rin ang investigation. Ano pong kasong kakaharapin ito? Nakasuhan natin sila ng human trafficking in relation sa RA 10175, cybercrime. Pagkatapos mahuli ang administrator, ma-rescue ang mahigit 100 foreign nationals at makumpiska ang mga computer bilang ebidensya. Dinala ang suspect sa Southern Police District Field Unit sa Taguig para pansamantalang i-detain habang i-turn over naman ang mga dayuhan sa Bureau of Immigration para sa document verification. Habang ipinatutupad ng mga alagad ng batas ang pagpapasara sa mga Pogo, August 21, kinumpirma ng pamahalaan na nakalabas na ng bansa ang dismissed mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo o Guwa Ping na inihilalang may malaking papel sa pag-usbong ng Pogo sa kanyang lugar. Who allowed this travesty to happen? Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Nitong Huwebes, naharang na makakawani ng Indonesian immigration ang kapatid ni Alice Guo at si Cassandra Ong na siyang itinuturong isa sa mga nasa likod ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Makalipas lang ang ilang oras, naibalik din ng Pilipinas ang dalawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga opisyal kung paano nakalabas ng bansa ang dating alkalde. Para sa mga inatasang aksyonan ng mga nag-ooperate pang Pogo tulad ng CIDG, SPD, FU, hindi raw sila titigil hanggat wala nang nabibiktima ang mga Pogo. Pero nung babala na gusto kayong iparating, dito ko sa mga nasa likod ng operasyon na ito. Please. Talagang tuloy-tuloy ang pag-gather natin ng information at ng surveillance sa mga operator nitong illegal Pogo. Sa ating publiko, maaari silang magbigay na information kahit sa mga malalapit nilang police station or pwede rin na dumiretso sila sa tanggapan ng CID. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel